English word ang Greek word aning fellowship magkaigsuunan, koinonia, nga kung sa English ba, common joint participation, sharing and exchanging in spiritual level. Karon, asa man ang participation? Kung igo ra ka mo lingkod, ulit dayon. Asa man ang participation diya sa usa-usa? Asa? Wala. Asa man diya ang sharing? Sabihan mo, ani lang ka, mo uli, wagani pamumusta. Asa ana ang fellowship? Nga nagdalit-dalit ka na maglakaw. Asa? Di magaling ka muamot sa alamuton, di magaling ka muhatag sa pledges, di ka na muhatag sa... Asa ana ang fellowship kung walay sharing? Fellowship is sharing one another. Isang pagwa kay kwarta, mingon ka, ako na lang luto. O, nag-share ka sa imong effort. Karong malabot nga Sunday, we have Thanksgiving Sunday, siguro wagi kay kamo. O, sige, ikaw luto. Magdala ng tagkanon, doon ay lutoon nga sudan, doon ako'y pagkapin nga atong ihatag sa uban o sa tanan. Wala sharing. Amen. Wala tayo maambit, na tayo paghago, na tayo panahon. Sa pag-participate na to, it involves time. Pangutana, nga nung naatay dagong ng time sa itong pag-iskwela kong trabaho, pero sa itong pag-ilambigil sa itong mga igsoon, wag ganit na kaila. Kung pangalan na ka o 20 ka tao ngayong nalipilhan karon, makangalan ka. May nga siguro, murag naong ra, pastor, naong ra. Na maglisod ta diha kung naong ra. Kaya ba na ito, mga pare-pareho naong. Okay? Di yun tapoy, kinahanglan yung magigilambigit ta. Amen? Magigilambigit mo na fellowship. So, kinahanglan uban ta sa ambit, uban ta sa karon, kay kung uban ta sa ambit, doon naging mo balik. Amen. Naan mo balik. Naan mo balik na ito kapanalangin diya sa fellowship. Makapabuhi ni sa atong pangalagan igsoon, makahatag ni kalipay sa atong pagpangalagan. Tungod kay kining fellowship magkaigsuonan, makahatag kini og grasya. Gitawagan nato ni dunay grasya sa atong fellowship, manay uluhan sa atong mensahe ng pagpangalagan. I would like to tell you a story. Doon ay usa ka senior citizen, siya na lang usa sa balay. What na siya layan ka istorya? Nagkauna-una siya sa kahigayon, maalo tingali, magpalit ko o kanang parot nga mo istorya. Pero ko, parot. So nagpalit siya parot ikan sa pet store, alang-alang na sa hardware, dito sa pet store, o may garantiya yun. Nagpalit yan na makasulti ni siya. Makasulti ni siya nga parot. Ginala niya sa balay. Nagsugod sa tutok-tutok, nagtinotokay sila sa parot. Wa, yun mo tingog. Mubalik, wani ba, sige, scam ko ani. Di ingon nga musulti, di manigi kasulti. May ingon na maligya sa parot. Siya nga, suway butang og samin, istiho ba, samin. Sulod sa iyang halwa. Kaya kining mga parot, ganahan na sila manamin. Palit siya sa amin. Utang niya dito sa gamay sa amin sa halwa. Pila ka alawa, tingog ang parot. Sigod sa tanatanaw sa amin. Ano ang mga parot, no? Pagtanaw, wala tingog. Balik na sa siya. Siya nga, wag ako mo tingog na sa amin. Isa, palitig hagdan. Kaya ang mga parot, ganahan na sila sa kakalaog sa hagdan. Unya, pagkatingog ralagin ako, malipay na siya. Palitan niya ang hagdan. Wag ako mo tingog, balik na po siya. Tingog siya nga, wa mangyod mo. Wa mangyod mo. Kining, tingog ang parot, wa mangyod istorya. Ngayon, ako sa naman sa karon. Sa nga, sunay lang, pabuta lang. Kay, mutingog ralagi na, bilagad daw yung pinaabot, wagin mutingog. Balik na siya reklamo, ingat siya nga, wagin mutingog. Wagin mo istorya. Sa imong gihatag, wagin siya na istorya, wagin. Wagin siya panamilit last word before he died. It died. Wag siya panamilit, human siya namatay. Naa, isa unsa man. Wa pa'y balikyang pagkaon dito.
mahagdan raman og espeho ang gipalit, daghan ka nato makaigsunan. Ang spiritual hunger nato ingon nga tao dili masatisfy sa atong own image. Kay naatay espeho, naatay i-post, naatay i-flex, dili gina makapatagbaw nimo even how successful you are. Dili ang mga hagdan sa imong kalampusan, even you climb the corporate ladder na himo ka ng general manager, it cannot satisfy you. You can makaingon gani ka, it's very lonely here at the top. Ang real need nato makaigsunan, mobalik kita. Of all the pursuits nato sa mga butang ng kalibutan, mobalik kita sa relasyon sa atong mga igsoon o sa atong pamilya. O na labi na gayon ang secure connection nato sa Dios. Aron mapakaon ang atong kalan. We need fellowship. It's not enough you have the mirror. It's not enough you have the ladder. It's important to have fellowship. And fellowship pag-igsunan literally means physical gathering ng assembly. Mga panagkatigong sa physical, dili lang spiritual, dili lang tamingon, magtigong ta karon sunod Domingo, ipaanhi ang inyong mga espiritu. Maglisod kong wali. Di ko mo to, nga di ko kabalo, kinsing absent, kaya di na ko makita ang inyong espiritu. Mauna is very important ang physical gathering ng assembly. As a pastor, ikinahanglan na mo makabalo sa kahintang sa flat, kahintang sa Kristohanon o kung saan nato mapakita nato for our fellowship ang atong mga kadasig. Ang atong fellowship makita sa itong spiritual connection, how we pray fervently for each other, how we worship God intensely for God, and to care for God's people. Diyan nato makita sa fellowship. Diyan makita nato sa fellowship. Kung one ingredient nga usay baliwala lang mo ingon tag optional, dili nagikinahanglan, pero magiging sultihan ko kamo kinahanglan ni butang na labi na gayon nining panahon na. Kinsa pa man atong ikauban nga atong kauban sa opisina himanikas, di kita makasinabot, mga brokintok, mga utok, mga irritable, mga garbusok ay sa tanan ang imong palibot. We need each other. Aron kita dili matukob sa kaaway, dili kita mahimong dali nga prey sa mga predators nga mao ang mga demonyo. We need fellowship. Kasi sila managhugpong ta magkaigsunan, mahikahimo ta sa pagsukol sa kaaway corporately, ingon hugpong ng mga Kristohano. Amen? Hallelujah! We can have strength when we are united. But when we are divided, we will easily fall o mahimutang defeated. The purpose of fellowship is to have spiritual growth, unity, maturity, and productivity and ministry. I would like to illustrate this. Did you remember katong caterpillar and butterfly? Sa iyang pag-grow, nakahimo siya pag-serve siyang purpose. Nga mahimong spread siya o pollen and makahimong siya sa pag-serve nga makahimong seed development and fruit production sa usa ka tanom. Another example mag-igsunan na kailaman siguro tanay ini. Sa mga batang magmusarag yun ang inyong word sa peace, puyok. Okay? Or cute. Mo man ay kasagaran yung gamit. Kaniyan to cute, karon puyok na. Pero nahibalo mo mga young people, there are so many one words sa kining kanang this. One, Jollibee. Ay, ano mo na? Jollibee. Dako kay na siya of honey. Kay dako na siya nga di. Okay? Jollibee. Isa pa. Tamain, putyukan, lapinig, pagabaga. Isa pa. Isa pa na kung saan ka nang itong gani kayo. Kusog kayo mamaakson ka nang sakit kayo. Naitala ko, cute. Okay? Tambubuan. Magkaigsunan, kahit classes. But all of these, most of them, serve for its purpose. O kini nga purpose, makita na to sa iyong relationship sa ecology. Called symbiosis.
Ang symbiosis sa science pag-isyon is defined as close prolonged association between two or more different biological species. This relationship will be symbiotic, mutualistic, where both parties involved benefit from the interaction, and it can be parasitic, where one party benefits while the other is harmed. There are many examples of symbiotic relationships in nature, including mutualistic relationships between plants and animals. Hindi sa nato, kaya mura o ganyan na ito ng English. Symbiosis, meaning binalusay. Kini mas lahi sa uban ang symbiotic sa parasitic, pero gi-consider gyapon sa science sa symbiotic. Parasitic, murag limato, sa pa. Kana na sabihan? Pito. Parasitic na siya. Kay ang host iyang kapatsyon. Iyang i-damage. Okay? Pero ang symbiosis, pag-eksunan sa relasyon interaction with two dissimilar organisms, the specific kind of symbiosis depends with the other. Either both organisms benefit from the relationship. So ang mahita po mag-eksunan sa bees, balik ta, kining bees, mahimo siyang makakuha og food, nectar and pollen. Gikan sa bulag, musuyop siya nectar, kanang dugo sa bulag, o pollen, kanang murag pulbos, nga mo madikit sa iyang tiil. While the plant is stationary, ang bees mulupad-lupad bisan asa ug usab siya sa purpose nga mahimong makahimo siya laing species o mahimong mag-mutate ang usa mahimong mausab ang iyang pagkaklase sa kining tanong pinaagi sa iyang gibuhat through symbiosis. Okay? A stationary plant gets to disperse its pollen and sperm cells to other plants of the same species. So, mahitabo magkaigsunan. Both of them mabulahan. Symbiosis. Dasigon taka, dasigon mo ako, magtinabangay ta. Muna yung symbiosis. Another, makita na itong magkaigsunan sa symbiosis sa ecology, mahitungod sa zebra o kining ox pickers. While the ox pickers, magsakay-sakay na siya, ang iyang kanon ang mga kato, ang mga ticks, ang mga gapanglupat sa panit sa zebra, o niya makahatag ini sa ox pickers pod o kabulahanan kaysa diyan mangusmog na gani o mutingog na gani ang zebra. That means an early warning device para sa ox pickers nga naa kini mga langgam nga daa di ay mga predators nga umabutay. Unya protection kini sa mga mammals, ang mga ox pickers nga mga langgam nga mahimo silang dili taptan og daghang kayong kato, daghang kaayong mga insekto ang ilang mga panit kay dili man kini nila mahimong magproteksyonan nilang kaugalingon. That is symbiosis. Sa atong pangalagad magkaigsunan, there are things nga di nato makita, nga nakita sa uban, na gusto nila nga kita mahimong magkorihikan. Magpasalamat bata sa matag koreksyon o magbagot-bot bata human og wali nga sige lang balik-balik na igo mapunta. Magpasalamat bata nga ang pastor murag ox speakers lang. Mo'y mukuha og mulimpyo sa atong mga kato, sa atong kinabuhi nga di na nato makabot kay na sa atong bugo-bugo. Natugkan nagtalaba atong mga tangkugo nga di nato maghalot, but there's someone who will scratch our back and help us to clean one again, to be cleansed once again. The power of fellowship gives us protection. The benefits of fellowship. Mga benepisyo magkaigsunan sa magkayuhan ani. Magkatabang ni magkaigsunan, magkatabang ni kanato nga magdawat sa grasya sa atong Kristohanong kinabuhi, diin ang mga katauhan sa Dios makasinati sa pagdawat o paghatag sa grasya sa Dios. Okay? Sa diya nga mapasaylo ka, makabalo ka kung sa diya ang pagbati nga pinasaylo, dinawat o gihigugma taliwala sa imong mga kauyanon. Ikaw po anda makadawat ana, anda po makahatag ana. Kaya nga naman, doon na may nasinatian imong grasya. Mao ni ang lugar diin
mahimo masinati nato na. Okay? Kung may kapatyasan, andang tangusap na tabang, di nato sikaran, kundi atong tabangan sa diyang magpatabang. Okay? Sa panahon nga dunay manghitabo, ang atong madaganan ang simbahan. Pastor, iampo mi. Pastor, iampo nga mahimong makabalay mi usab kay nasunog among balay. Pastor, tabangin mi nga kining maka iampo ang akong masakiton nga sakop sa pamilya. Amang ka magpaampo sa pastor o sa mga kidnapper, sa mga pugoking o asa mo magpaampo? Di ba? Magpaampo mo sa mga pastor. Amen. Di mo magpaampo at sa mga snatcher, holdaper, dali. Ang buhay ko, dili kita. Kitsa pa man diyan, mga pastor. Nga nung gaawayan man ito ang pastor. Doon ay mga tao makapasakit na to, pero dili kaaway. Pero doon ay mga tao nga mutabang na to, pero dili na to, amigo. Gets? Nahumpay ka sa barkada, tungkol kay pariharaman mong hilig o gusto. Pero amigo ba mo? Dili. Nahimo pa siyang kaaway, kay nga naman, nanundod ka sa dautan. Pero doon ay mga tao masakitan ka, pero tinuod ay sila nga amigo. Kay cancel man sila sa imo. Usa ka mo mga ginikanan, ka mo mga anak, ayaw ninyo awaya ginikanan, kung ka mo masakitan, kung ka mo nasakitan, amigo ni mo na sila. Kaya nga naman, ang ilang pagpamadlong para nga mahimong mga hatod o kaayuhan. So ayaw na nga kung ka mo padlungon, iaway na mo sa inyong ginikanan. Ibadlong mo kay sila ang tinuod nga mga amigo sukat sa wala pa kayo mabuhat ng kalibutan. Hantog din ako na ka ng profesional na ka, sila ihapon ginikanan ni mo. Unya karon nga nimo na kang taas nimo kahintang awayo na nimo. How dare you? Ngayon sa merkado. How dare you? Ayaw isipan talang nakapasakit nimo, nakabadlong nimo, kaaway nimo. Muna mo ba ninyo nga kabadungan pastor magpalayo dayon, ayaw ko awaya. Ang Ginoo, sila yung Ginoo, ginaway. Tanawin na, mudaog ka ba niya? Kaya kami sinugo na ito ni Ginoo. Alex, munaiwali ka ron. Maune nga simbahan nga pastor, dili mahadlok mamadlong kay wa ko ninyo, dili ko ninyo binayran. Niya, wa po ko magsalit nga bayran ko ninyo. Kaya nga kong giilang labaw sa tanan ang Ginoo radyo. Masupok na ako dili. Ang importante, mahimuot ang Ginoo nako. I'm not here to please you and accommodate your emotions. Aron ka malipay. That is a weak fellowship. Weak na simbahan. Kung kanunay uyon-uyonan ang mga Kristuhano, dili mamadlong sa mga kaigsunan. Pero di kung pasabot nga nangawal ang pastor. Ayaw na ninyo. At kung doon ay mga sakit nga mga wali, iaway mo. Wala mo awayan. Na alang may concern sa imong kinabuhi, na alang ko'y kahangawan na mahimo masinati nimo ang full blessings ng Lord. Amen. Please, stop that kind of thinking may mga giaway kong pastor. Ako ka namin sa wali. Ako ragi nga. Pabuthan niya sa iyang dilig. So, gusto na ko nga mahimo masukod mo sa Ginoo kung mutuo ka. Mutuo ka? Bird. Mutuo ka. Hindi mo ginagawa, mutuo kita. Amen? Mga niya pagi nga magkadawat at grasya, pinaagi sa fellowship. In fact, doon ay connection and grace and fellowship. When there's fellowship, there's grace. When there's grace, there's fellowship. E kung wala pa grasya, mag-isonan, di ta magdinawa tayo sa usa, di kunin nyo dawato, di ta mo dawato, kung mag-iskip ta sa balaod, balaod lang yun. Kung doon na may balaod ka nga nakahinungdan sa pagbadlong, aron ka mahimong mahigpit, mahimong madawaton sa Ginoo. Amen? Grace, grasya sa Dios, is the one way nga diha sa atong fellowship magtinabangay usag-usang magliligunay sa kahuyamon nato ug magsangkap sa unsa man ang asang bahin nga dunay kulang.
aron kita mahimo makadawat sa tabang. Giving of grace, the bearing each other's burden, forgiving one another, accepting one another. I would like to elaborate this in the coming Sundays. How important to have that mutualistic relationship nga magtimbaya yung ngay kita sa usag-usa, that mutual cooperation, a fellowship that can lead cooperation in God's word, worship, and will. Makahatag kini o kabulahanan sa usag-usa, pagtimbaya yung ngay. I don't know if you young people still know or understand the word timbayayong. Timbayayong means, it's like, taga-tang picture, bayanihan. Nakakita na mo, ana sa inyong textbook, kanang bayanihan, kanang mag-alsag balay, wala na nagkaroon. Sayunan kakaroon o ato nang alsaw ng simento sa loob ni mo, di na pwede. Heavy equipment na kinahanglan tingali, anak. Ang kanianto ang balay manggunang kaigsunan na haligi sa loob, light materials, pwede lang dayungan o 50 sa gatos katao. Bayanihan, muna'y pagtimbayayong. Humana na o alsa, akanon dayon mo, murag dala pahina. Muna'y nga na karon, dala pahina. Oh. So, ang fellowship makahatag kini makaigsuonan o pagtimbayayong ngadto sa trabaho, pagsimba sa Ginoo. Kaya kung kining mga worship team nato, wasi na makitimbayayong nato. Mingaw ang atong simba. Pwede magyapon, wala instrumento o kantara, alkapela, pero lahit yun magtimbayayong ngayon kita. Amen? Pagkamot din mo dire, hayahon kay ka. Igo lang ka mo lingkod, na-arrange na ang bangko, naniga na ang suga, sounds are on, lights are on, okay kayo ka. Pero magkaigsunan, sultihan ta mo. Yun ay mga tao na nagsakripisyo. Hours before, iandam na nila, nagtimbaya yung ay, katong nagtrabaho. Pero ang wak magtrabaho, ambot ni mo. Pero kinahanglan din magkaigsunan. Pero pastor, wala lagi ko. Wak ko magdengyo, wak ko maganda, pero nag-ampo. I hope it's true. I hope it's true. Or maybe, you are not part of the mission team, ministry team, but you are supporting like the Moravian missionaries nga ang ilang gibuhat mag-igsoon, they sent out young people in the mission fields while the katong mga di na kaayo mga batanon mo'y manarbaho mo income ipadala nila dito. Maybe some of you are financial minister. You're working not for your own food, for your own bills, but for the ministry, and that's good. That's good. Okay? Wala ka, pero nitimbayan yung kapinagi sa imong hantag, ampo o uban pang mahimo, kana pagtimbaya yung ngay. Kung doon na kayo paambit, uspon ko, doon na mo balik. Amen? Katapusan nga verse, nga dilitok ni Apostol Pablo, ngadto sa mga taga-Korinto. Note the word, ang pag-ikuban sa grace of fellowship. Na ang grasya, na ang fellowship. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Ang grasya sa Diyos, ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios ug ang pag-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyo tanan. Sa prayer ni Apostol Pablo, ang iyang giingon igsuon nga mag-uban ang tulo ka elemento, grasya, gugma, pag-ambit. Walay mahitabo nga tinuod nga pag-ambit. Kumplito ka, graba, simento, tubig, pero graba na kay balas, wa kay siminto, walay mahitabo nga masa. Busang magkaigsunan sa fellowship, it takes three things. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang pag-ambit sa Espiritu Santo, mag-uban kaninyong tanan. Amen? O ang pag-ambit ni ini magkaigsunan, makita na to diha sa usat-usa ni ining word kaninyong tanan. Wala ni gisulti sa usa ka tawo, alang ni sa tanan, kay silang tanan nakig-ambit sa usa-usa.